storage. Yelo. Maghahating gabi na nang makarating kami sa lokasyon at pagpasok sa mismong lugar na ito, madadaanan natin ang lubak-lubak na kalsada, nagtataasan na puno at halaman na halos nakalaylay na ang mga sanga nito. Sobrang dilim ng lugar na ito na halos konti lang ang ilaw ng poste papunta sa ice plant. Grabe ang dilim dito guys. Ayan, so dito may naninirahan. Tandaan dito. So pagpasok natin dito, dyan sa bandang kanan may naninirahan dyan. Pero dito yung abandoned ice plant. So kung makikita nyo, eto halos pinapalibutan na siya ng halaman. Ayun o. Grabe. Ayun o. So paalam na tayo. At pagpasok ko sa abandonadong ice plant, dito mo makikita ang storage ng yelo na halos wala ka nang makita dahil sa mga ugat at halamang nakapalibot dito. Makikita din natin ang lumang CR na halos sobrang dumi na, lumang generator na kung saan ito yung importanteng binabantayan nila dito, at sira-sirang bubong at kinakalawang ng mga panel board. Dito ko rin nakita ang dati nilang opisina na halos sira-sira ng bintana at tinambakan na ng mga basura. Ang ice plant na ito ay nagbukas noong 1980s base sa mga lokal na nakatira dito. Dating kailang supply ng yelo na kung saan ito ay pinagkukunan sa buong Camarines Sur. Dati itong pag-aari ng mga Soler, ngunit ito ay nailipat sa mga Trivenio na isang Batanggenyo, ngunit dahil sa mga dumaan na bagyo, ito ay nagsara dahil halos wala nang maayos sa supply ng kuryente noon dahil sa epekto ng mga bagyong dumaan dito sa Bicol. Ngayon ang kalupaan simula sa highway hanggang sa abandonadong hydro ay pag-aari ng isang mayaman na individual sa Pili, Camarines Sur na kung saan siya ang may-ari ng Partido Rice Mill. Alright, so magandang gabi sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa Sitio Yabo, dito lang sa Pili, Camarines Sur. So i-explore na natin yung abandoned ice plant dito sa location na to. So matagal na tong abandonadong ice plant na to. Kaso since nga laging may dumadaang bagyo noong panahon, ayun, humina yung supply ng kuryente kaya halos hindi na nag-ooperate ng masyado yung ice plant na to. So kung makikita nyo, tandaan dito, so grabe ang dilim dito. Wala kayo dito makikita sa lugar na to pag walang ilaw. Ayun, so i-off kong ilaw. Ayun, so halos wala kang makikita. So ang dilim. Tapos ang daan dito paliit ng paliit. Tapos ito yung mga punong kahoy dito. Kataas oh. Wide screen natin. Ayun, so dito oh, ang dilim. So pagpasok natin dito, kasi sana dito ang motor, kaso sabi ko mas maganda pag nakakotse para maglalakad na lang kami simula doon sa kanto. So pagpasok mo dito, makikita mo yung napakataas na punong kahoy. Ayun oh. Grabe. Ang taas ng punong kahoy. So dito na yun. Dito yung abandoned ice plant sa lugar na to. So papasok tayo dyan. Alright, so papasok na kami dito sa may portion ng abandoned ice plant dito lang sa Yabo. So kung makikita nyo, ito yung CR dito. Ayan o. Halos sira-sira na. Tapos yung mga sapot, halatang grabe ng kalumaan. So ito naman yung inidoro dito. Ang dumi na.
So ingat lang kayo sa ahas ha. So yung storage ng ice plant na to dyan sa loob niyan. So kung makikita nyo yung area ng storage, halos napalibutan na ng halaman. So, matalahib ng daan dito. So ito yung generator. So ito yung binabantayan ng mga caretaker dito, yung generator. Tapos ito naman yung transformer. So ito yung location dito. Grabe, kung makikita yung dingding oh, mga ugat ng kahoy. Tapos ito yung generator dito. Dalawang generator, napakalaki. Halos wala na siyang bubong. So ito yung generator dito. Grabe, lumang luma. Tapos yung tinutumbok ng ilaw na to, yan po yung napakalaking radiator. Right? Grabe yung generator dito. Ito 2001 pa, tagal na. Lumang luma na rin, no? So, ingat kayo sa ahas, ha? Ito yung tinatawag na may asik. Ito, grabe naman kahoy oh. So dito naman sa areang ito, ito yung nilalagyan ng yelo. Ayun oh. So dito nila pinapatigas yung yelo. Dalawa yan na malaking area. Meron pa din dun sa may dulo. May kita nyo, grabe ng mga dahon dito. Nagsisalakyan na. Grabe. So dyan sa likod niyan, yan tinutumbok ko. Ang likod niyan kantin dati. Kaso wala na rin yung ano, wala na rin yung building ng kantin kasi matagal na. Tapos dito meron pang isang parang kwarto dito. Ito sa likod, radiator yan. Isang napakalaking radiator. So dito naman meron pang isang kwarto. Okay. So makikita yung switch ng ilaw, wala no. Kinakalawang na. Napakadilim. Ito wala na, wala nang kalaman-laman to. So dito naman sa area ito, ito yung nilalagyan ng yelo. Grabe yung mga tubig no. Tinitira na ng lamok. Tapos dyan sa likod, dito nyo makikita yung kantin dati, sabi ng caretaker. Ayun, kaso wala ka talaga dyan makikita kasi halos natatakpan ng mga halaman. Tapos nakakatakot dyan kasi yung ahas. So pupunta tayo ngayon sa storage ng yelo. So meron ditong daan papunta sa storage ng yelo dito sa bandang kaliwa ko. Kaso mahirapan tayo dahil aakyat tayo dito. Ayun. Tapos medyo delikado na. So doon yung butas na yan, yan yung storage ng yelo. Pasukin natin. Habi, halos wala na siyang mga bubong.
So dito may daan dito papunta sa opisina, dating opisina. Kasi daan lang tayo doon sa pinakaharap. Grabe, napakalumang abandonadong ice plant dito sa lugar na to. So ito yung opisina. Ito ang basura oh. Tapos ito yung siguro lumang bintana. Tapos kung makikita nyo halos basag-basag na yung bintana dito. Tingnan natin ang kalendaryo. Anong taon kaya ito, no? Hindi ko makita. Tingnan natin. pa. 2015 kung 2024 ngayon. At 9 years na. 10 years na nakaraan. So ito yung salon nila bintana. Lumang bike. Pasok tayo sa storage. So yung storage ng ice plant ito. Ito yun. Dito napakadilim. Sir, bukas niya. Ayun o. May kita yung pinto. Napakabigat. Tapos lumang-luma. Sabi po ako. So pagpasok dito sa storage ng yelo ito, maraming echo. Mga tansan nandito ko. So ito yung pinaka nakakatakot na area kasi halos kulog tong lugar na to. Tapos pangalawa, nakakatakot dito kasi baka may asa loob. Ito yung dilim mo. Tapos yung meron pang gagamba. Halos basa na mabuti nandito. Ito yung storage. So dito dinadaan yung yelo. So pag galing doon sa malaking area na kung saan nilalagyan ng yelo, dito ipapadaan. So itong ice plant na to, ito yung pinakakilalang bilihan ng yelo noon kasi talagang crystallized ng grabe. Napakaganda daw ng yelo dito. Tapos, eko. Buti nga wala nang tumutulo dito. Dati nung pumunta kami dito umulan. Grabe yung tulo dito. Nandito pa yung mga kung ginagamit eh. Habi, no? Kung punong-puno ito ng yelo noong pag pumasok ka, sobrang lamig. Halos mga frozen ka. Sayang lang, no? Hindi na napakinabangan. Hindi na kasi mabuti. Tapos dito yung hindi ka dyan makakadaan kasi grabe ng halaman.
Ayun. So yun, ito yung storage ng yelo dito. Right. So talagang napakalaki. Tapos meron pa tong likod. Meron pa tong likod. Right, so ang likod nito, makikita nyo talagang grabe na. Talagang natatakpan ng halaman. Grabe, no? Tapos dito sa likod nito, kung makikita nyo, halos grabe na yung punong kahoy. Wala ka nang makikita dahil sa punong kahoy. Ito yun. Napakadilim. Kita mo yung mga poste. Siguro ito yung mga sinira ng bagyo noon. So nagsara to dahil hindi nga consistent yung supply ng kuryente. Kaya nagsara siya. So hindi na tayo tatagos siya kasi baka may ahas. Dito kasi sabi nung caretaker nung nakahiga siya dito sa may duyan na to, ayun, yan sa may duyan na yan, may dumaan daw na mag-asawang kobra. Syempre pasukin natin yan, masukal ng daan niya, no. Buti yung may liwanag. So wala na. Ito yung parte ng storage dito sa lugar na to. So halos wala ka na makikita dahil natakpan na siya ng ng mga kahoy tapos halaman. Grabe. Right, so yun. Ito yung abandoned ice plant dito sa Sitio Yabu, dito lang sa Pili, Camarines Sur. So matagal na namin ito pinaplanong i-vlog, kaso yun nga, laging nauun siya kasi unang-una maulan, pangalawa hindi tayo nabangkat yan ng oras. Kaya yun, uwi na kami. Alright, magandang gabi sa inyo lahat.